maintindihan. Miski si Lord naguguluhan sa atin. Sabi niya, ano ka excited ka makita ako? Parang ngayon malapit ka nang makita ako? Parang ako tatakot ka. Hindi lang ho natin talaga naintindihan kung gaano kaganda. Kaya sabi ng Panginoon, walang nakakita sa akin na hindi mamamatay. Alam niyo kung bakit? Because everyone who sees God will either choose to die dahil sa sobrang galit ng Diyos or sa sobrang bait ng Diyos, gusto nang makasama ang Diyos for eternity. Susundan po natin. Kaya, hindi hopeful tayo lagi and we are full of trust. Why? Trust-filled lifestyle because all things work together for good for those who love Jesus Christ and those who walk according to His purpose. Walang bagay na nangyari na hindi sa ating kabubuti. Lahat ay para sa ating kabubuti. Minsan pati pagkakamali natin na desisyon, pinapahintulutan ng Diyos para sa ating kabubuti sa bandang huli. Si David, nagkamali kay Bathsheba, pero doon galing si Solomon. At salimlahi ni Jesus. Si Tamar, nagkamali si Judah, pero doon din galing ang salimlahi ni Jesus. Si Jonah, nagkamali, pero yung kanyang pamamalagi sa tiyan ng isda, ay yun din ang pamamalagi na sinabi ng Panginoon Kristo sa ilalim ng lupa. Ginamit ng Panginoon yun. Bilang pagsasangarawan ng kanyang panahon sa kanyang pagkabibing. Naunawaan ko, at muling pagkabuhay. Kaya yung pagkakamali, sa palatuntunan ng Diyos, kasama yun. Kaya we can trust Him fully. Kaya nga, all things work together for good. And when God allows those things to happen, ito lang ang dahilan, that we might become like Jesus Christ. Okay po? Well, bakit ang daming kapigat yan nangyayari? Pinatulutan ko yan para maging katulad ka ni Jesus. At huwag kayong mag-alala, hindi ho ang Diyos, hindi ho siya yung parang tontuwa na nasasaktan tayo, hindi ho siya ganon. Remember si Lazarus? Si Lazarus po, patay. Sabi ng Panginoon, bubuhayin ko siya. Pero pagdating niya doon, nagdadalamhati po yung mga Hudyo at si Maria. Nung nagdalamhati, ano sabi ng Panginoon? He wept. Siya mismo ay umiyak. Bakit pa siya iiyak? Ibubuhayin naman niya si Lazarus. Alam naman niya buhay yun eh. Pero umiyak siya, parang ito yan. Ang kamatayan ng Lazarus ay parang pangwalatian ng Diyos. Pero, alam ko nasasaktan ng mga mahal ko sa buwan. Kaya nakikidalamhati rin ako. Kaya minsan papahintulutan ng Diyos para maluwalhati siya, pero hindi ibig sabihin, hindi siya nakikidalamhati sa atin. Nasusundan po natin. Kaya ho, sabi na, ito ho ang tatandaan natin, lahat po yan ay ayon sa palatuntunan ng Diyos. Mabilisan na po, Ephesians 1:11. Also we have obtained an inheritance, having been predestined according to His purpose, who works all things after the counsel of His will. Now, Philippians 1:6, sabi ng Bible, what God has, for I am confident of this very thing, that He who began a good work in you will be faithful to perfect it until the day of Christ Jesus. Basta sinimulan ng Diyos sa iyo, tatapusin niya ng Diyos. Masusundan po. Minsan nagtatakot po tayo. Ako po itatuwa sa Panginoon. Yung anak ko po, nagbibinata na ho eh. Dumating din sa pagkakala yung takot ko na parang makaramdam mo siya na iiwalay ng mga tao, iiwanan. Lumapit ko siya sa akin kahapon. Sabi niya, pa, nawawala lang sa kaibigan ko. Pa, nabibigatan ako sa loob. Nung narinig ko siya, sakit na sakit ang loob ko. Tatay ako eh. Sabi ko sa Panginoon, wawa naman po anak ko. Hindi ko naman, sabi sa kanya, huwag ka magalala, dito lang ako. Pero, biglang pinalaman sa akin, Diyos, yung nararamdaman mo, anak, ganyan din ang nararamdaman ko pag ikaw ay nahihiwalay. Dahil lang sa plano mo sa buhay mo, masasakit, nawawala ang mga kaibigan, pero nagplano ako sa iyo eh. At nagdadalamhati rin ako. Naintindihan niyo po? Hello? Alam niyo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan nasasaktan mo tayo dahil sa tinayuan natin desisyon. Maraming nawalang kaibigan, pero maraming ipapalit ang Diyos. Nakanawaan po. Maraming bagay na nawala sa atin, pero maraming ipapalit ang Diyos. Ang mahalaga po ay, andaan natin, lahat ng yan ay may plano ko siya. Panglima, hindi, meron tayong victorious lifestyle. Bakit? For we are more than conquerors in Christ Jesus. Galing, no? Sabi niya, what then shall we say if God is for us, who can be against us? Sarap! Kung kakampi mo ang Diyos, sino ang lalaban sa'yo? Nagkatiyakin mo kakampi mo ang Diyos, ha? Dahil pag
kaaway mong Diyos, humanap ka na ng kakampi mo. Naintindihan mo natin? Katiyak natin, Lord, kakampi kita eh. Wala akong dapat katakutan. Kakampi kita eh. Kaya, kapag alam mo na sa Espiritu ka, kasi di ba, who will bring a charge against you? Against God's elect. God is the one who justifies. Sino matutundi na sa'yo? Eh, ginasify ka nga niya eh. Si Jesus Christ, because He holds the judgment, no, siya nga namatay para sa'yo eh. Paano? You are more than conquerors in Christ Jesus. You ain't victim of your circumstances, friends. You are victor. Nasusundan po natin. Okay, tayo mo sa kapito. So, hindi ka biktima ng kalalagayan mo. Ikaw ay more than conqueror. Parang ang hina. Pag sabi sa katabi, hindi ka biktima. More than conqueror. Conqueror! Kaya sabi sa Biblia, Hymns 13:6, the Lord is my helper, I will not be afraid. What will man do to me? Ito, nilagay ko na ito sa isip ko. Pag sinabi sa akin, kasi, ang bilis na oras pala. Wala tayong oras ha, dali na natin. Sorry. Buti na lang, madilim. Ito, mabilis lang po. Ang dami ko inferiority complex, no? Kasi, itim, maluga, mabaho. Alam nyo, nung sabihin sa akin na you are wonderfully and fearfully made, tapos na ho lahat yun. Dati takot ako sumagot sa eskwelahan. Kaya pagdating ko ng college, sa Panginoon ako, tapang ko. Alam nyo bakit? More than conqueror eh. Sabi ng Lord, wapo ako. Sabi ng tao, pangit ako. Sino maniniwala ako? Siyempre si Lord. Siya na nagsasabi ng totoo eh. Di ba? Kaya din, sabihin mo sa katabi mo. Maniwala ka kay Lord kasi ganito yan. Kahit sabihin ng tao na masama kang tao, kung sa tingin ng Diyos ay mabuti ka, yung kanilang sinabi, walang saysay. Kung sabihin naman ng tao na napakabait mong tao, pero sabi ng Diyos, ikaw ay makasalanan, ikaw ay gumagawa ng kalapastanganan, kahit sabihin na mabait ka, sa panahon ng tao, walang saysay yun. Ang mahalaga, sinasabi sa iyo ng Diyos? Kaya nga, hindi ka na lang victorious, abundant living ka ba? Bakit? Kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang anak sa iyo, yung ang mismong anak na hindi yan pinagkait, ano pa ang ipagkakait ng Diyos sa iyo na mabuti na kailangan mo? Sige nga, pag-isipan natin. Meron bang bagay na ipagkakait pa ang Diyos na hihigit pa sa kanyang anak? Wala na po. Basahin po natin, verse 32. He who did not spare His own Son, but delivered Him over us all, how will He not also with Him freely give us all things? Imagine, all things. Natatakot ka? Ito, hindi nga pinagkait ng Diyos ang kanyang anak eh. Ano pa? Pagkain? Pambayad sa tuition fee? Ano kailangan mo? To be fruitful to Jesus Christ. God provides. Nasusundan po. And lastly, secured lifestyle. Alam niyo bakit? Sabi niya, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, will distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? Just as it is written, for your sake we are being put to death all day long. We are considered to be as sheep to be slaughtered. But in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created things will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus.